in awe of you. Hallelujah. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise, all worship is due. Hallelujah. I stand in awe of you. Holy God, to your name alone, all glory, all praise and adoration. I stand in awe of you. Hallelujah. Ating purihin ang pangalan ng Panginoon. To God be all the glory. Hallelujah. Sa taon na kalipas, mabuti ang ating Diyos, mga kapatid. At naniniwala ako sa taon ng ating harapin, mabuti pa rin ang Diyos sa ating buhay. Mainam na lagi tayo namamangha sa kabutihan ng Panginoon. Naway hindi magsawa sa pag-appreciate at pag-acknowledge that God has been good in my life. Hallelujah. Hallelujah po rin ang pangalan ng Panginoong Yesus. Tayo manalangin sa pagsimula. Panginoon namin Diyos, kami ay naririto, Panginoon, tumatayo sa isang pangalan. Sa pangalan na yan, nakamangha-mangha, na karapat-dapat nakilain, karapat-dapat kilalanin. At sa oras na ito, Panginoon, yan namin gagawin, Panginoon. Balutin mo ang bawat isa sa oras na ito, Panginoon. Ilagay mo sa aming mga puso ang puso mo pagpakumbaba upang kami ay magkaroon ng patience to hear your word. Give us the heart of gratitude that we may learn how to thank you and praise you in the right way, Panginoon, in spirit and in truth. Naway sa taong ito, Panginoon, hindi kami magdamot sa pagsamba sa iyo. Naway aming may express sa iyo, nararapat the glory that is due your name. Hallelujah. Naway kami, Panginoon, ay maging better worshipers sa taong ito, Panginoon. And we can only do it by the grace of the Almighty God. We stand in awe before you, Lord, right now. Samahan mo kami sa pagbabasa ng mga salita, pag-aaral. Buksan mo aming mga puso at kaisipan. Transform us, renew us by the mercies of God. We ask it in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Can we shout praise the Lord? Amen and amen. Hallelujah. Tayo manatiling nakatayo. Samahan niyo ako sa pagbubuklat ng kanyang mga salita. At paumanin kung medyo ako ipaus. Sinalubong kang taon na paus. Pagpasok ng New Year, pagising ko, ang sakit ng aking lalamunan. Pero ang mga bagay na yan ay temporal. So bear with me sa pagbabasa ng salita. Hallelujah. Ayos kung basahin natin ang chapter 116, verse 1 to 2. Pwede ba natin itong basahin ng sabay-sabay? At simulan natin ang taon na ito, mga kapatid, ng pagpupuri sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen? Can we read it from verse 1? I love the Lord because He hears my voice and my supplications. And verse 2, because He has inclined His ear to me, therefore I shall call upon Him as long as I live. Hallelujah. Can we say amen to the word? Amen. Tayo mula yung makaupo, mga kapatid. Hallelujah. At so magang ito ay nais ko kayong dalhin sa pangalawang bahagi ng ating series na aking nasimulan nakaraan taon, ang Egyptian Hallel or Reasons to Praise the Lord. At ito ay hatiin ko sa tatlong bahagi, so ito ang pangalawa. Ang unang bahagi ating nadaanan sa nakaraan ay ang 113 to 115. At ngayon ay dadaan natin ang 116 to 117. Una iniisip ko, inopay ko to sa aking misis, sabi ko, siguro 2 part lang. Kaya lang nung inaral ko ay napaka malalim talaga ng salita ng Diyos, mga kapatid. At hindi dapat ito minamadali. We take part, we savor every word, every phrase, dahil ito ay kalakasan at pagkain nating kaluluwa. Hallelujah. Parang ganyan lang yan pag kumakain tayo ng masarap, di ba? Gusto natin ma-enjoy. So, yan ang ating gagawin sa salita ng Panginoon. Sa nakalipas, at kung inyong maalala, ang Egyptian Hallel ay ang awit na inaawit ng mga Hudyo upang i-commemorate, alalahanin
ang gawa ng Diyos sa kanilang bayan sa loob ng Ehipto, palabas ng Exodus. At ang 113 to 114 ay inaawit ito tuwing Passover at bago kumain. Ang 113 to 114 ay inaawit bago kumain, bago ang Passover. At ang 115 to 118 ay inaawit nila after kumain. At matutuklasan natin na sa Book of Matthew ay mababasa natin sa 26:30. Ito ay ang gabi, ang Last Supper. Alam natin ang Last Supper. Dito tinuro ng Panginoon ang communion, ang do this. At in the same night ay binitray siya ng isa sa kanyang mga disciples na si Judas. Kung babasahin niyo sa Book of Matthew, chapter 26, verse 30, napakaikling verse lang. Pero ang sabi doon, after singing a hymn, they went out to the Mount of Olives. So I believe itong simpleng talatang ito na they went after singing a hymn. Yung hymn na kanilang inawit, walang iba kundi ang Psalms 115 to 118. At nakakatuwa dahil the same night na ito ay inawit ng mga disciples, kahit ang Panginoong Hesus ay inaawit ang awit na ito. At isa pang nakakatuwang isipin, mga kapatid, na I found out na ang gitna ng Biblia, kung yung isa-search kung ano yung middle of the Bible, anong book, anong chapters, ang Psalms 117. At ang ibang scholars sinasabi ay Psalms 118. So hindi naman sa merong itong spiritual significance, pero I believe ito ay nakakatuwang malaman na yung nasa gitnang bahagi ng Biblia, ito yung huling awit ng Panginoon bago siya maipako sa krus. So I believe ang laman na ito, ang awit na ito, ay puno ng pagsamba sa Diyos. Kaya tuwing tayo ay umaawit o nagpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng kahit anong bagay, mga kapatid, seryoso ang Diyos pagdating sa pagpupuri sa Kanya. At nais ko kayo encourage sa taong ito nating masimulan. Ang taon na ito, mga kapatid, na maging mas seryoso tayo sa pagpupuri sa Panginoon. And I believe there is no better way na simulan ang taon na ito kundi malaman mismo sa mga awit ng Panginoong Hesus ang pagpupuri sa Panginoon. Nais kong basahin ito sa verse 1. Sa manakaraan ay nalaman natin ang mga reasons to worship, to praise the Lord. We praise Him for His sovereignty, authority, humility, and all these things. Sa 1:16, ang sabi sa verse 1, nais kong basahin ito. Sabi ng psalmist, and I believe ito ay si David, ngunit walang pangalan, pero para sa akin, ito ay si David. Ang sabi ni David, I love the Lord because, and binigay niya ang mga reasons. Alam niyo, mga kapatid, ito ay mahalagang statement, I love the Lord. Do you love the Lord? Nice kung sagutin niyo sa inyong sarili, I love the Lord because ibigay niyo ang lahat ng inyong mga dahilan. When we say, praise the Lord, because. When we say, I love the Lord, kasi. Hindi tayo pwede mawalan ng dahilan, mga kapatid. Hindi tayo pwede mawalan ng reason dahil kaya nga natin iniibig ang Diyos dahil ikaw ay may reason. Kaya napakagandang pagsisimula ng awitin na ito. Habang ang Panginoon at ang mga disciples, can you imagine, inaawit ang mga talatang ito, ilang oras na lamang ipapako na siya sa krus. Ito ang unang awit ng Salmo. I love the Lord because He has heard my voice. Because He has heard my beggings, my supplications. Mahal ko ang Diyos dahil dumidinig siya sa akin. Mahal niyo ba ang Diyos dahil sa bagay na yan? At ang pagdinig ng Diyos, mga kapatid, ay hindi lamang pagdinig na siya ay nakikinig, kundi may pagtugon ng Diyos. Nung ito ay inaawit ng Salmo, ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa Diyos
ay resulta dahil ang Diyos ay may ginawa, hindi dahil ang Diyos ay nakinig lamang, kundi dahil sa pakikinig ng Diyos ay merong ginawa ang Diyos at mababasa natin sa mga talatang ating babasahin. Hindi ko ito iisa-isahin. Pero nais ko i-summarize na sa baba niya ng 116, ang hearing ng Diyos dito sa psalmist na ito kay David ay pagdinig na merong gawa. Ang sabi niya pa, you have delivered me. You have preserved me. Verse 6. You have saved me. In verse 8, you have delivered my soul from death. Sa mga bagay na yun, kinongclude ng psalmist na ito, ang Diyos ay nakikinig sa aking mga panalangin. At sasabihin niya pa sa verse 11 na ang mankind, all men are liars. So maaring si David ay tumawag din sa mga tao, at maaring ang mga tao na ito ay nag-response na, sige, tutulungan ka rin namin. Pero maaring hindi talaga tinulungan. Kaya ang sabi ni David sa verse 11, I said in my haste, all men are liars. But God is faithful. He is gracious. He is merciful. As kung ang sabi ni David sa una, I love the Lord because. I love the Lord because. Hindi tayo mawalan ng bagay na yan, mga kapatid. Iniibig ko ang Diyos at aking ibigin ng Diyos kasi may ginawa siya sa akin, kasi may gagawin siya sa akin, kasi may ginagawa siya sa akin. Kahit hindi ko nakikita sa kasulukuyan, kagaya pa ng psalmist na ito, sa verse 3, nais kong basahin. Ang sabi niya, the pains of death surrounded me. The pangs of Sheol laid hold of me. And I found trouble and sorrow. Si David ay dumanas ng ganitong klaseng pagsubok na near-death experience. Life-threatening experience. Marami ba sa atin nakaranas dito ng life-threatening experience? Yung kala mo ikaw ay mamamatay na, pero hindi pa pala. Ito ay naranasan ko last year nung aking muscle sa bahaging ito ay napunit, kakaubo, dahil ako pag inubo kahit nung ako ay bata pa, talagang grabe ang pag-ubo. At ngayon ay may ubo ko, kaya pausa ako. Pero napunit ang aking muscle dito at tuwing ako ay umubo ay parang tinutusok ng ice pick ang aking tiyan at natatakot na ako dahil nararamdaman ko ang ubo. At sinasabi ko nga kay Sister Abby na, yun na naman, pag umubo ka, talagang sumisikot. Lumuluhod ako, Panginoon, ayoko na, Panginoon. Yung parang mamamatay na ako. But the Lord has heard my prayer. Nakatayo ako sa inyong harapan, paus pa man, pero naglilingkod sa Diyos. Kaya purihin ang Diyos. Ito ang sabi ng psalmist. All glory will always belong to the Lord. Sabi ni David, the pains of death surrounded me. The pangs of Sheol. Sheol ay grave. Na para siya ang niyayakap. Na balot-balot ng kamatayan, naramdaman niya. At siya ay na-troubled. Sorrow. Pero verse 4, ito ang kanyang panalangin. Then I called upon the name of the Lord. O Lord, I implore you, I beseech you, deliver my soul. O Lord, I implore you. Ito yung mga panalangin na dinidinig ng Diyos, mga kapatid. Yung tayo ay wala ng ibang magagawa kundi tumawag sa Kanya. Kaya mainam na unang solusyon natin sa ating mga problema, sakit, karamdaman o anumang mga problems, anumang aspeto ng ating mga buhay. Una mong tawagin ang Diyos. Dahil ang mga tao ay sinungaling, believer o hindi believer, nagkukulang ang mga tao. Ngunit ang Diyos ay hindi nagkukulang, mga kapatid. Claim that in this year. Now, whatever it is na pinapanalangin mo, claim it in the name of Jesus Christ. Oh Lord, I implore you, deliver us. Deliver us. Provide for us. Huwag natin ilagay yung disclaimer na kung hindi man dinggin, okay lang. No, have faith, mga kapatid. I claim it. Lord, I implore you, deliver me, Panginoon.
Huwag natin ilagay ang disclaimer, pero kung hindi man, now have faith. Dahil ang Panginoon, pag nagbibigay ng pangako, walang kung hindi man. When He said it, it will come to pass. Praise the Lord. Ito ang naranasan ng psalmist na ito, mga kapatid. Dalawang pagsubok, dalawang karanasan ang kanya naranasan. Sa kanyang awit na ito, ang una ay yung near-death experience niya na ito. At yung life-threatening experience niya na ito. At ang pangalawa ay, I believe, siya ay nakaranas din ng emotional distress. Or deep sorrow. Dahil isang bagay, yung ikaw ay parang mamamatay na physically, pero yung panibagong bagay din yung, di ba, yung loob-loobin mo ay down na down. Isang bagay din yung parang wala ka nang malapitan at para bagang walang pag-asa. At yung dalawang bagay na ito ay naranasan nitong psalmist na ito. At ang sabi niya sa verse 7, nais kong basahin, I was brought low, and He saved me. Verse 7, return to your rest, O my soul. For the Lord has dealt bountifully with you. Has the Lord dealt bountifully with you, mga kapatid? Amen. Sa mga taon na lumilipas, imposibleng hindi nag-dealt bountifully with you ang Diyos. Alam niyo kung bakit ko alam? Kasi nandito ka eh. Because you are here. What privilege it is to hear the words of God. So the Lord has dealt bountifully with you. Dealt bountifully ang kahulugan, the Lord has dealt good with you. Naging mabuti ang Diyos sa iyo, mga kapatid. Bagamat si David ay nakaranas ng near-death experience na ito, and on the other hand, ay ang emotional distress na ito, ang kanyang kaluluwa ay nababagabag at walang kapahingahan. Pero sabi niya, the Lord preserves the simple. Verse 6, I was brought low, and He saved me. So return to your rest, O my soul. So ang kanyang kaluluwa ay nakahanap ng kapahingahan sa Diyos. Kung marami kang stress sa mga nakalipas, financially, mentally, psychologically, physically, dahil sa sakit at karamdaman, anumang mga bagay na yan, manalangin ka sa Diyos, Lord, deliver me. At ito yung gagawin ng Diyos sa iyo. He will preserve you, save you, He will deliver you. Because God is a merciful God, mga kapatid. A gracious God. We serve a mighty God. Kagaya ng ating mga inaawit. What a mighty God. Ang mga hintil sa 115, ang mga hintil, pinagmamalaki nila ang kanilang mga Diyos ay may mata, may tainga, may buhok, may damit, may paa, may kamay, may bibig, may ilong. Ang problema, mga idols. Kaya ang mga hintil, nagmamalaki sila sa kanilang mga idols, at kina-question ng mga Israelites, nasaan ang inyong Diyos? Pero ang sagot ng psalmist, ang Diyos namin, nasa langit. Verse 3, 115, our God is in heaven. He does whatever He pleases. Kanyang ginagawa ang mga bagay na nakalulugod sa Kanya. Kaya kung ikaw ay manalangin ayon sa kalooban ng Diyos at ito ay nakalulugod sa Diyos, ito ay tutugunin ng Diyos. Without a doubt, mga kapatid. Without a doubt. Because He is faithful and just. Now read this. Verse 8. For you have delivered my soul from death, my eyes from tears, my feet from falling. Sino ba dito ang nakaranas niya, mga kapatid? Pwede bang i-personal ang verse na ito? You have rescued my soul from death, my eyes from tears, my feet from stumbling. Ganyan na natin Diyos, mga kapatid. Hindi niya lamang iniingatan ng iyong kaluluwa, kahit yung mga luha ay iniingatan ng Diyos. Yung luha ng kalungkutan, luha ng kapigatian, o dahil ikaw ay nabigo sa anumang mga bagay, imagine, mga bagay na yan ay mahalaga sa Diyos. My feet from falling. So, mga bagay na ito ay
binigay ng psalmist, diba sabi niya sa verse 1, I love the Lord because of this. He has heard me, preserved me, delivered me, saved my soul, keep my tears from falling, at ang mga bagay na ito. Pero sa kanyang love, na kanyang pag-express ng I love the Lord, ay makikita natin ang tatlong bagay o resulta ng kanyang pag-ibig sa Diyos. Ito yung kahalagaan na ang pag-ibig ay hindi lamang sa salita, mga kapatid. The same, I believe, ang praise the Lord na ating binibitawan tuwing ang MC ay nagsasabi, can you shout, praise the Lord? Minsan tayo ay sumasabay na lang na praise the Lord. Ang halel, mga kapatid, ang hallelujah, ang kahulugan ng hallelujah, ang halel ay kahulugan ay praise. Yah means the Lord. At ang you, kung di ako nagkakamali, ito ay ginagamit ng mga Hudyo in a plural sense. So when we say hallelujah, it means you praise the Lord. Pero ito ay ginagamit din na let us praise the Lord. Pero pag sinasabi natin na hallelujah or praise the Lord, ito ay commandment pa lamang, ito ay salita pa lamang. Kailangan may action. Kaya nung sinasabi ng psalmist, I love the Lord, hindi puro I love the Lord, I love the Lord, I love the Lord. Merong because. So I believe it is important when we say, pag sinabi ng MC, can we shout, praise the Lord? Sabihin natin ang praise the Lord, pero dugtungan natin, kasi mabuti ang Diyos sa aking buhay. Kasi tapat ang Diyos, pinagaling ako, tinugon ang aking panalangin, diniliver ang aking kaluluwa. Kasi, hindi pwedeng I love the Lord at wala na at parang tuldok na at yun na yun, mga kapatid. Naway baguhin natin sa taong ito, pag tayo ay nagbabanggit at nagbibigkas, can we shout praise the Lord? We shout praise the Lord, but in our hearts, add the because. I love the Lord because He has been good to me. He has been faithful to me. Kahit ang mga tao ay binigo ako ang Diyos, kailanman hindi ako binigo at alam kong hindi ako bibiguin ng Diyos. Kaya aking pupurihin, aking ibigin, aking sasambahin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kasi siya ay mabuti at tapat. Because. At sa mga because na ito, tatlong expression ng pagsunod sa Diyos ang kanyang ginawa at ipapangako sa Diyos. Hindi tayo pwedeng manatili doon sa I love the Lord or praise the Lord. Hallelujah, glory to the Lord. Dahil yun ay mga expressions lamang. Kailangan may manifestation din ang mga expressions. Kaya verse 9, ang sabi ni David, I will walk before the Lord in the land of the living. This is the first response. Obedience. Obedience. I believed, therefore I spoke. Ito ay binanggit din ni Pablo sa 2 Corinthians, kung yun yung nice inote, 4:13. Sabi ni Paul, I believed, therefore I spoke. He quoted this psalm. I am greatly afflicted. I said in my haste, all men are liars. Kaya verse 12, sabi niya, what shall I render to the Lord? What can I give back to the Lord for all His benefits toward me? Ano bang pwede kong ibalik sa Diyos para sa lahat ng kabutihan ng Diyos sa akin? Alam mo si David, di ba yan ang kanyang tanong? Sabi niya, meron na akong kaharian, mga maraming bagay, pero ang Diyos, wala man lang akong naibalik sa Diyos. Gawan ko nga siya ng templo. Sabi ng Diyos, marumi akong kamay, huwag mo ako gawa ng templo. So this is appropriate. Ano ba ang pwede ko ibalik sa Diyos? Dahil sabi ng Diyos kay David, ako ang nagbigay sa iyo niyan eh. Bakit mo hindi mo ibibigay sa akin? Binabalik mo lang sa akin yan. Wala ka talagang may ibibigay sa akin. Ano bang pwede ko ibalik sa Diyos? Pero makikita natin kung ano yun. Pwede natin ibalik sa Diyos. Verse 13. I will take up the cup of salvation and I will call upon the name of the Lord.
I will pay my vows to the Lord now in the presence of His people. This is the second response ng isang mananampalataya na nagsasabing iniibig ko ang Diyos at pinupuri ko ang Diyos. It's a public confession of His saving work. Sabi ng psalmist, I will take up this cup, the cup of salvation, and I will call upon the name of the Lord. When we take up the cup, the cup of salvation, ito ay expression para sa ating panahon, di ba? Pag ang tasa ay ating tinataas, ito ay dahil meron tayong public declaration o public na sasabihin na makikita ng mga tao. At ito yung second response natin, mga kapatid. Public confession ng gawa ng Diyos sa ating buhay. Kung sa mga social media, kaya nating i-post ang ating mga mukha na nagpapakit pa. At may caption pa. I-post din kaya natin yung gawa ng Diyos sa ating buhay. Right? Kung kaya natin i-send ang ating mga mukha sa ibang tao para lang ma-like, ba't di natin i-send ang salita ng Diyos? I-write natin ang Bible verse na ito, I love the Lord because. Di ba napakagandang post niyan? Sa public confession, I love the Lord because. At kung anong kasunod, ikaw nang bahala. Kung anong gawa ng Diyos sa iyong buhay. This is the second response sa atin, mga kapatid. Sa public confession of His saving work. Verse 15, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. At ang bagay na ito ay ayon sa mga nag-aaral, sa mga scholars, parang kakaiba raw ang position ng verse na ito dahil biglang siningit ang talatang ito na precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Pero I believe it is appropriate dahil sa verse 1, ang panalangin ni David at ng psalmist na ito ay para siyang nasa kamatayan na. Na para bagang siya ay mamamatay na. Pero kahit sa ganung bagay, ay nakita niya na kahit siya ay mamatay, alam niya na yung kamatayan ng mga banal ay mahalaga sa paningin ng Diyos. So I believe ito yung sinasabi rin ni Pablo na, for me to live is Christ, but to die is gain. To die is gain because death is a precious thing in the sight of the Lord. But for me to live, I will serve the Lord. Sabi ni Paul. Kung mabuhay sa Panginoon, kung mamatay, meron ako kapakinabangan sa Diyos. Dahil ako pa rin ay babalik sa Diyos. So, I believe this is the same message ng verse na ito. Verse 16, O Lord, truly I am your servant. I am your servant, the son of your maidservant. You have loosened my bonds. I will offer to you the sacrifice of thanksgiving. I will call upon the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord now in the presence of all His people. Ito yung third response ng isang mananampalataya na nagsasabing, mahal ko ang Diyos at pinupuri ko ang Diyos. We fulfill our vows. We fulfill our vows. We offer up a sacrifice of thanksgiving. Noong nakaraan, nag-renew tayo ng pledge at kanina ay in-announce. Let us fulfill our vows, mga kapatid. I-claim natin this year, Panginoon, nag-vow ako ng ganitong amount. Ayaw kong tignan sa mata ng tao dahil parang ang laki kung sa mata ng tao. Pero sa mata ng pananampalataya, ang liit-liit lang yan, Panginoon. Hindi ko lalagyan, Panginoon, ng disclaimer na kung hindi ko mabigay, no. Do not put a disclaimer on the word of the Lord. Have faith in it. Fulfill your vows. It is for His name. And when you fulfill your vows, when you offer up the sacrifice of thanksgiving, mga kapatid, call upon the name of the Lord. Na tuwing tayo ay nag-aalay sa Panginoon, whatever it is, material things, prayer, thanksgiving, sang-awit, pasasalamat, lagi kang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Lagi kang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Always call Jesus Christ, Jesus Christ. Panginoon, ito ang aking pledge para sa pangalan ng Panginoon.
Panginoon, may mga kapatid na nangangailangan. Panginoon, tutulong ako sa aabot na aking makakaya para sa pangalan ng Panginoon. Whatever it is na ating gagawin, mga kapatid, call upon the name of the Lord. These three things, mga kapatid, ay appropriate response sa isang mananampalataya: obedience, public confession, and fulfilling our vows. At sa verse 19, sa dulo, sabi niya, in the courts of the Lord's house, in the midst of you, O Jerusalem, praise the Lord. Ang ending ng 116, I praise the Lord. Ang beginning ng verse 1 is, I love the Lord. Pero tinapos ang 116 na praise the Lord. Hindi ba napakagandang punuin ng ganyan ng isang buhay ng mananampalataya na iniibig ko ang Diyos at pinupuri ko ang Diyos. Iniibig ko ang Diyos kasi. Pagpupurihin ko ang Diyos kasi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Totoong hindi nakakasawang magpuri sa Diyos, mga kapatid. Nagsasawa ba kayo magpuri sa Diyos? No. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. At ito ang exhortation at paanyaya ng Psalmist sa 117. Verse 1, praise the Lord, all you nations. Sa ibang salin, ang nations dito, mga kapatid, ay Gentiles. Tayo. Dahil malalaman natin sa kasunod niyan, o sa likuran niyan, sa manakaran, alam natin na ang utos na pagsamba sa Diyos ay para sa bayan ng Diyos, sa Israel. Nasa 115 pa, ang mga Gentile ay marami, mga pagano, may mga Diyos-Diyosan sila. Pero ngayon, kahit sila ay inuutusan, purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, itaas ang pangalan ng Diyos. Ang utos na ito, mga kapatid, ay hindi lamang para sa kanila na kumikilala sa Diyos. Ang utos na ito ay para sa lahat ng tao. Praise Him, all you Gentiles, laud Him. Ang laud Him, ay kaulugan, is to exalt, to praise, itaas. You have to laud the Lord. Diba? Napakagandang wordplay nun. Meron, do you love the Lord? Amen. Do you laud the Lord? Amen. Let us laud the Lord because He is the Lord. At ito yung reason ngayon. Hindi nawawalan ng reason ang psalmist na ito, mga kapatid. At nais kong ulitin na mga awit na ito ay inaawit ng mga disciples at ni Jesus Christ the night bago siya i-betray ni Judas. Ito yung reason, verse 2. For His merciful kindness is great toward us. His merciful kindness is great toward us. Isang bagay, mga kapatid, na makita natin sa pagpupuri sa Panginoon, at I believe ito ay nadaanan ko na sa nakalipas, na makita natin ang awa ng Diyos sa ating buhay. Alam nyo, dahil pag nakita natin kasi ang awa ng Diyos sa ating buhay, nakikita mong hindi kakarapat-dapat. Kaya sabi si Paul ay merong napakagandang pag-exhort din. Sa Romans 5 verse 8, napakagandang paglalarawan ng awa ng Diyos. Dahil ang biyaya ng Diyos ay nararanasan ng bayan ng Diyos, pati ang awa ng Diyos ay nararanasan ng bayan ng Diyos. Pero ang mga makasalanan, ang nararanasan nila ay awa ng Diyos. Tayo yun, mga kapatid. Verse 8, ang sabi ni Paul, God demonstrate His love toward us while we were still sinners. Christ died for us. Christ died for you. Ikaw ngayon, kaluluwa, na nakaupo ngayon. Habang ikaw ay makasalanan pa, namatay na si Kristo para sa iyo. At yun ay awa ng Diyos, mga kapatid. Kaya ang utos ay hindi lamang para sa kanila na sumasampalataya. Sa bawat may hininga ay naranasan ang awa ng Diyos. Bakit? Kaya ka nga humihinga eh.
Kasi may awa ang Diyos sa iyo. Kung meron tayong mga near-death experience, kagaya ni David, pains of death surrounded me, pangs of Sheol laid hold of me, pero dineliver siya ng Diyos dahil sa awa ng Diyos. Kaya pupurihin niya ang Diyos. What a wonderful steps. Tumawag sa Diyos, tinugon ng Diyos, nagpuri sa Diyos, purihin ng Diyos. Now, the second reason, in the other half ng verse 2, nais ko mag-close sa bahaging ito. The truth of the Lord endures forever. The truth of the Lord endures forever. Ma-agree ba kayo mga kapatid? Sa panahon natin, napakaraming counterfeit Christianity. At tayo magpasalamat sa Diyos, tayo tinuturuan nating pastor how to discern which is the correct Christianity. At ating natutuklasan na bagamat maraming counterfeit, maraming mga replicas, mga fakes, mga duplicates, ka-look-alikes, meron pa rin katotohanan na namamalagi magpakailanman. This truth endures forever, mga kapatid. Always. One of the evidences ng Espiritu Santo, mga kapatid, sa ating mga buhay, is marunong tayo mag-discern. Pero hindi lamang mag-discern kung ano yung tama at mali, kundi ma-discern din natin kung ano yung tama at mukhang tama. Isang maganda example ay napag-usapan namin ng aking misis. Number 1 ka-sharing ko yan eh. Srabi. Every day, all day, until glory. Sabi ko, ang discernment kasi, maring ang basic principle ng discernment is discerning between right and wrong. Ano yung tama at mali. Kung paano sa kalsada, dapat nasa kanan ka. Yun ang right. Ang wrong, counterflow. Tama ba? Pero yung deeper understanding ng discernment, and this is the evidence, I believe, of the Holy Spirit, is parang ganito. Kung ang tama ay ikaw ay nasa kanan, yung parang tama, ikaw ay nasa gitna ng kanan. Diba sa kanan, alam natin, mayroong 2 linya, pero ikaw ay nasa gitna ng kanan. So yung mga nasa likuran mo, stuck sa'yo. Tama ba? So bagamat hindi mali, pero hindi rin tama. Dito rin natin na-distinguish kung sino yung mga marunong mag-drive. Tama ba? Pag marunong ka mag-drive, alam mo na pag nasa kanan, dapat ikaw ay nasa linya sa kanan. Wala ka sa gitna ng kanan. And I believe this is the same principle when it comes to spiritual things or whatever things, na kaya nating i-discern ang tama, mga kapatid, at ang mga bagay na parang tama. And this is important because it is only then na madi-discern natin na yung truth na nag-abides until or forever, the truth that abides forever, ay madi-discern natin kung meron tayong ganitong klaseng discernment. Dahil sa ating panahon ay napakaraming mga estilo, mga bahagi ng katotohanan na mukhang tama. Right? Katulad natin, nakapalda. Katulad natin, mga brothers, maayos manamit, maayos magsalita, maayos tumayo. Parang tama. Pero pag tinanong mo, ay si Jesus tao lang. Oops. Right? So ngayon, nadidiscern natin kung ano yung tama at ano yung parang tama. And this is important because ang katotohanan, bagamat napakaraming mga peke, mga hindi totoo, mga counterfeit, ang katotohanan ay buhay pa rin. Amen? Tumatayo ba kayo mga kapatid sa katotohanan na yan? At remember again, ang awit na ito ay inaawit ng mga disciples ni Jesus sa gabi na yun, bago siya mamatay, bago siya i-betray ni Judas. At again, imagine, habang ito ay inaawit ni Jesus, ang Panginoon, bagamat ang kamatayan ay nasa pintuan na, dahil malapit nang ipako sa krus at ang kasalanan ng mga tao ay malapit nang ipatong sa Kanya. Pero ang mga awit na ito ay inaawit, I believe Jesus Christ ay masaya. Nung habang inawin niya, can you imagine, the truth
of the Lord endures forever. The truth of the Lord endures forever. Why? Dahil bagamat ang kamatayan sa katawan ay naranasan ng Panginoong Hesus, ang Diyos ay buhay magpakailanpaman. He is the truth. He is the way. He is the life. Pangahawakan mo yan, kapatid. Abide in that. And the response na paulit-ulit sa dulo ng 117, praise the Lord. Praise the Lord because the word of the truth of the Lord endures forever. So 115 to 118, kagaya na sabi ko, ito yung inaawit ng mga Hudyo after kumain. At ang tema ng 115 to 118, kung inyong malalaman at babasahin niyo, ang laman niyan ay paulit-ulit, His mercy endures forever. Sa 118, mababasa sa verse 2, His mercy endures forever. Let the house of Aaron now say, His mercy endures forever. Ang kanyang kawaan ay endures, tumatagal, namamalagi magpakailanpaman. Ang kanyang kaawaan ay namamalagi magpakailanpaman. At ito yung Egyptian halel. Pero malalaman natin na meron pang isang klase ng halel. And I want to close in this. Tapos samahan niyo sa Psalms 136. Kung paano sa Egyptian halel, ang Panginoon, bago siya i-betray ni Judas at ilang oras ay ipapako sa krus, ay palaging inaawit, ang kanyang kaawaan ay namamalagi magpakailanpaman, ang kanyang kaawaan ay namamalagi magpakailanpaman. In this great halel, ang 136 ay tinatawag na great halel. Verse 1, inyong mababasa, Oh, give thanks to the Lord, for He is good. His mercy endures forever. Sa ibang salin, His loving kindness is everlasting. Verse 2, give thanks to the God of gods. His mercy endures forever. Give thanks to the Lord of lords. His mercy endures forever. Verse 4, to Him who alone does great wonders, His mercy endures forever. To Him who by wisdom, ang Diyos natin pinaglilingkuran ay puno ng wisdom. He created the heavens and the earth with wisdom, so His mercy endures forever. All hanggang pababa, His mercy endures forever. Come with me sa verse 23. Who remembered us in our lowly state. His mercy endures forever, mga kapatid. He remembers us. Sino ba tayo, mga makasalanan, para alalahanin ng Diyos? Ang kanyang kaawaan ay namamalagi magpakailanpaman. Sa taong nakalipas, naging mabuti ba ang Diyos sa inyong buhay? Because His mercy endures forever. Sa mga panalangin, tumugon ba ang Diyos? Because His mercy endures forever. Sa mga karamdaman, mga sakit sa puso, sakit sa utak, sakit sa katawan, tayo ay tinugon ng Diyos. Because His mercy endures forever. Verse 25, who gives food. Can you imagine? Jehovah Jireh once again provides food. His mercy endures forever. So verse 26, the psalmist concluded, Oh, give thanks to the God of heaven. His mercy endures forever. We serve a gracious God, mga kapatid. Mabiyaya ang Diyos. Matuwid ang Diyos at matapat ang Diyos. Pero huwag natin kalimutan, ang Diyos ay maawain. So call upon His name when you pray. Call upon His name when you're walking in obedience, fulfilling your vows, confessing His name. Always call upon the name of the Lord because His mercy endures forever. Hallelujah. Tayo manalangin sa pagtatapos. Panginoon namin Diyos, kami ay nagpapasalamat. Lubusan sa iyong kaawaan. Kami, Panginoon, ay nakatikim
nakakita, nakaranas ng iyong kawan, yung kabutihan, ng iyong katapatan, Lord. So we will praise you. Hallelujah. So we will love you. So we will walk in obedience for you, Lord. So we will fulfill our vows. So we will confess your name before the presence of all people. Hallelujah. Kami nagpapasalamat sa iyong mga salita. Naway masimulan namin at matapos ang taon na ito, Lord, puno ng pagpapasalamat sa Diyos. Puno ng aming mga buhay ng pagpupuri sa Diyos because your mercy endures forever. Sa aming binalay ang panalangin nito ang aming mga buhay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Hallelujah. Can we shout, praise the Lord? Because, can we shout, His mercy endures forever? His mercy endures forever. Hallelujah to God. Be all the glory, church. Hallelujah. Ay, binabalik sa ating MC.